Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jericho Tungake. Shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang oras na upang mahulog sa lungsod, ang apoy ay kumalat at ang labanan ay natapos na. Sa palaruan sa harap ng bulwagan, may mga bangkay sa lahat ng dako sa oras na ito. Bagamat may magandang pag-schedule si Mingayo, anuman ang anumang hindi kinaugalian na pag-atake ng Aaron, mabilis siyang makakahanap ng tugon sa ilalim ng pagkawala, at hayaan ang Aaron na magbayad ng katumbas na presyo ng sabay-sabay. Ngunit ang Aaron ay Aaron pa rin, ang hindi mapigil ang sobrang mabangis na tao. Malaking bilang ng mga sundalo at maraming eksperto ang namatay sa pag-atake sa kanya, kabilang ang ilang mga super expert. Sa madaling salita, ang mga taong dapat mahulog sa lungsod ay kailangang magbayad ng higit pa sa orihinal na naisip sa digmaang pangharang na ito. Hindi ko alam kung ilang beses pa. Siguro, kahit 10 beses. Libu-libong tao ang namatay, libu-libo ang nasugatan, at ilang mga pormasayon ang ganap na nawasak. Masasabing ang komprehensibong pagkubkob na espesyal na inihanda para sa Aaron ay hindi nasira, ngunit ang ibang mga lugar maliban sa pundasyon ay hindi nasaktan. Siyempre, nagbayad ng magandang presyo ang Aaron. Puno pa rin ng dugo ang katawan. Marahil ang mga naunang dugo ay hindi malinaw na nahahati sa pagitan ng kalaban at sa atin, ngunit maaari itong hulaan na karamihan sa mga ito ay kalaban. Ngayon, hindi pa rin malinaw kung ang dugo ng kaaway ay atin, ngunit karamihan sa mga ito ay ang kanyang Aaron. Dahil sa pagbagsak, ang Aaron ay nanginginig sa buong katawan sa oras na ito, at ang kanyang mga binti ay hindi makasuporta sa kanyang pagtayo ng mahabang panahon, kaya napasandal siya at ang kalahati ay umupo sa tabi ng tumpok ng mga bangkay. Bahagya ding inilagay ang espada sa kanyang paanan. Bagamat hawak ng kanyang kamay ay kitang-kita na halos hindi mahawakan ng kanyang palad ang hawakan ng espada. Ito ay mga panlabas na pinsala lamang na makikita. Sa katunayan, bagaman hindi natin nakikita ang panloob na pinsala, maaari na nating hulaan ang isa o dalawa. Napakabigat. Bukod dito, para sa Aaron, ang pinaka-nakakalungkot na bagay ay talagang naubusan siya ng enerhiya. Nangangahulugan ito na ang Aaron ay hindi maaaring maglunsad ng anumang pag-atake, at kahit na ang kanyang sariling pinsala ay hindi na magagamit. Pwede naman talagang ayusin. Tuluyan na siyang natalo. Gayunpaman, kahit na, sa kasalukuyan, ang Aaron ay higit sa 10 metro ang layo, at wala pa ring malapit sa kanya. Malayo pa lang, humawak sila ng mga armas at pinalibutan siyang mabuti. Natalo ka. May bakas din ng dugo ang sulok ng bibig ni Mingayo. Ang jade sword ni Han Sanchen ay naghiwa ng ilang butas sa kanyang kanang braso na parang jade. Kung titingnan ang kabiguan ni Han Sanchen, hindi katulad ng iba, walang saya sa kanyang mukha, isang dampi lamang ng kalungkutan. Kahit na siya ay isang kalaban, ang Aaron ay maaari pa ring magdulot ng napakalaking pinsala sa ilalim ng kanyang tumpak na depensa. Ito lamang ay sapat na upang igalang ang sinuman. Sa makatuwid, ginamit niya ang pakiramdam ng pagmamasid sa takipsilim ng Diyos ng kaparusahan, at pagkatapos ay tumingin sa Aaron. Ngumiti si Aaron at ibinuka na lamang ang kanyang bibig. Maraming dugo ang direktang umagos mula sa kanyang bibig. Ni hindi man lang niya pinunasan ang bibig niya. Oo, natalo ako. Bagaman natalo ka, Aaron, sa labanang ito, bagamat ikaw at ako ay nagkaroon ng mga kaaway noon, ang lahat ng puot ay tinanggal dito. Ikaw ay isang kalaban na karapat-dapat sa paggalang ng lahat, maging sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng labanan o sa mga tuntunin ng iyong hindi matitinag na espiritu, mula sa simula ng gabi hanggang sa katapusan ng gabi sa aming mahigpit na pagkubkob. Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang itim na bundok na demonyong babae ay lumingon at tumingin.
Sa madilim na ulan, sumaludo at nagsabi, ang itim na bundok na demonyong babae ay humiling sa Dragon Elder na bigyan si Aaron ng isang disenteng paraan upang mamatay. Tatlong Supermasters, tulad ni Bigfoot Zone, ay nagpupugay din halos sa parehong oras. Sumasang-ayon kami sa itim na bundok na demonyong babae na ang Aaron ay maaaring mamatay, ngunit hiniling na panatilihin ang kanyang huling dignidad. Sa isang salita, marami sa mga sundalong kinubkob sa lahat ng panig ay yumuko at lumuhad, na nagmamakaawa ng sabay-sabay. Naghihintay ako at nakikiusap sa Elder ng Dragon para sa awa. Nag-igting ang mga ngipin ni Yeshijon. Ang matinding puot sa pagitan niya at ni Hansani ay hindi makakapagpapatay kay Hansani. Sinaktan ni Hansani ang aking mga sundalo at pinahiya ang aking mga executive. Galit ang mga tao at Diyos tungkol dito. Hindi sapat ang libu-libong hiwa. Paano tayo mamamatay ng may dignidad? Sabik din ni Futian, oo, ang Aaron ay dapat namatay sa lahat ng uri ng pagpapahirap. Hindi ito maaaring maging ganito. Kung hindi, paano natin maaaliw ang mga bayaning iyon na namatay ng malungkot sa kanyang mga kamay? At paano natin maaaliw ang ating mga executive sino ang ininsulto niya? Nang makita ang mga opinyon ng magkabilang panig, ang madilim na ulan ay medyo napahiya ng ilang sandali. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang dumating ang mga tawanan mula sa direksyon ng Aaron Storytelling Channel sa YouTube. Ang pagtawa ay dalisay, walang anumang pangungutya o iba pang damdamin, ngunit ito ay napakabigla at kakaiba sa sandaling ito. Sa partikular, ang boses ay nagmula sa Aaron. Natural, sa malupit, ito ay mas malupit. Tumingin sa likod ang karamihan. Biglang napuno ng pagkalito at pagkalito ang kanilang mga mata, at ang ilan ay nagkaroon pa ng kaunting galit. Aaron, anong tinatawa-tawa mo? May nagtanong. Makakatawa ka pa kapag namamatay ka na. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang mga Tormentales ay mas direkta at mapurol sa kanilang malamig na boses. Kahit na ang mga salita ay hindi magalang, ang mga tao sa sekta ng Bausha ay hindi gaanong sinabi. Pagkatapos ng lahat, sinubukan nilang lahat ang kanilang makakaya upang manalo ng mga benepisyo para sa Aaron dito. Buti na lang hindi siya tumulong at nakipagtulungan. Kabaligtaran talaga ang pagkanta niya dito. Hindi ba ito isang fucking purong gulo? Tumingin din si Mingyu kay Aaron ng mahina. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lalaking ito. Anong tinatawanan ko? Huminto sa pagtawa si Aaron, lumingon sa malamig na ugong at sinulyapan ang karamihan. Natatawa ako sa iyong kakayahan na maging mataas sa Korea, na walang kapares. Natatawa din ako sa tiwala mo na nakarating ka na sa iyong bayan. Ngayon alam mo na kung ano ang tinatawanan ko. Nang bumagsak ang mga salita, may biglang nagalit, Aaron, ikaw. Hindi ba? Aaron disdained to smile, isang grupo ng mga tao ang hindi pa nanalo. Dito mo ako kinakausap kung paano ako haharapin. May sakit ka ba? Sa isang salita, isang malaking grupo ng mga galit na tao ang simpleng nilunok ang kanilang mga salita sa kanilang lalamunan at hindi makalabas. Maraming tao ang nagalit at itinadyakan ang kanilang mga paa sa kinatatayuan. Damn, nakakainis. Hindi pa nanalo. Paano ka nanalo? You damn Aaron, I respect you as a man just now, so I admire you very much. Nakita kong gusto kitang pahirapan hanggang mamatay, kaya tinulungan kitang tanggalin ito. Gayunpaman, hindi ko akalain na ang aso mo, hindi dapat kumain ng tae sa oras na ito, isusuot mo itong bisut. Oo, ngayon hindi ko na pinipigilan ang sino man na pahirapan ka hanggang mamatay. Sa kabaligtaran, sinusuportahan ko ito ng sarili kong mga kamay. Bilang isang ignorante na bastard na tulad mo, dapat ganoon. Damo, magpanggap kang halimaw. Deserve mo talagang putulin ng libu-libong kutsilyo. Ang mga tao ay nasa sabik, at isang grupo ng mga tao ang nagalit at paulit-ulit na pinagalitan. Malinaw, pinasigla sila ng Aaron. Si Mingyu ay nakatitig sa Aaron at hindi umimik. Gusto niyang makita ang bawat pagkilos at pagpapahayag ng Aaron, at pagkatapos ay makita kung totoo o mali ang kumpiyansa ni Aaron. Sa katunayan, ito ay totoo. Napaka-confident niya talaga, pero kasunod din ng problema. Bakit siya dapat magtiwala? Napapalibutan na siya ng kamatayan, at talagang pagod na pagod siya. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, mayroon lamang isang pagtatapos para sa Aaron. Mamatay. Kahit na ang isang tao ay hindi na natatakot sa kamatayan,
ang kanyang saloobin ay dapat na kalmado lamang. Bakit ang tiwala sa sarili? Ito ay talagang napakakaiba. Hindi na siya dapat mag-isip pa, ngunit ang magagawa niya ay ang kabilang partido ay Aaron, at kailangan niyang mag-isip pa. Ngumiti si Aaron, sumulyap sa karamihan at sinabing, tama na ang sinabi mo, ako na ang magsabi. Ang mga nagmamakaawa para sa akin ngayon lang at pumunta sa mundo ng Tianshu ko nang hindi pumapatay ng tao ay makakaalis na. Ay Aaron ay hindi mabuti o masama. Hindi kita ipapahiya. Sa sandaling lumabas ang mga salita, isang malaking grupo ng mga galit na tao ang nanatili sa kanilang kinaroroonan. Ilang sandali pa, may tumawa ng galit, itinuro ang Aaron, inilabas ang kanyang mga tenga at may kakaibang ngiti na nagsabi, ano ang pinag-uusapan niya ngayon, ang ibig niyang sabihin, hahayaan niya ba tayong mabuhay, grass? Tinutukso ba niya ako? Nagtawanan ang lahat ng marinig ang talumpati, Aaron, ngayon lang ba nasira utak mo sa away? Are you fucking poisonous? Nahulog ang mga salita, at nagtawanan ang lahat, nakita mo na ba ang iyong kaaway na tinapakan sa ilalim ng iyong mga paa at sinabi sa iyo ng mahinahon na nais niyang iligtas ang iyong buhay, kung ganon, natatakot akong may magtawanan sa utak ng bata, kung tutuusin, pareho sila, gayunpaman, habang tumatawa sila, biglang tumayo si Aaron doon na nakangiti. Nang tumayo si Aaron, ang mga ngiti sa lahat ng mga mukha sa eksena ay parang tubig na sumasalubong sa mababang temperatura, at agad na tumigas sa kanyang mukha. Bahagyang pinagmamasdan ang madilim na ulan ng Aaron. Sa oras na ito, hindi niya mapigilan ang kanyang lalamunan, at ang kanyang katawan ay biglang humakbang ng kalahating hakbang pasulong. Ito, ano bang nangyayari? Ang Aaron ay bumagsak at hindi na makaupo. Kahit na may mga paulit-ulit na pahinga sa pagitan ng kanyang mga salita, tiyak na imposibleng makabawi sa ganoong kaikling panahon. Ito ay hindi maisip, ngunit nakakapukaw ng kaluluwa. Kahit na ang kakayahan sa pagbawi ng Aaron ay talagang mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao, sa karamihan, halos hindi na siya makatayo at sumuray-suray. Ngunit ngayon ang Aaron ay hindi ganito. Mabilis siyang tumayo at ipinagtanggol ang Buddha tulad ng isang normal na tao. Bukod dito, kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas upang tumayo at magpanggap na takutin ang mga tao, ang Jade Sword na hawak sa kanyang kamay ay nagpapakita na hindi siya maaaring maging ganito. Siya ay mas katulad, normal, pero imposible. Napakaraming mata ang tumitingin dito, at napakatagal. Kapag mayroon silang kompletong mga pakinabang, sila ay may peklat at humihingal. Paano siya tatayo ngayon kung passive at nag-iisa ang Aaron? Ito ay imposible, hindi ba? Ngunit Aaron, ang madilim na ulan ay ganoon pa rin, habang ang iba ay halatang nagpapalaki. Ang isang grupo ng mga tao ay parang mga multo. Matapos tumigas ang kanilang mga mukha at ngiti, ang kanilang mga katawan ay hindi namamalayan na umuurong ng isang hakbang. Bakit? Hindi ka ba makatawa? Tumingin si Aaron sa kanila at ngumiti. Lahat sila takot na takot, tumatawa. Paano ka matatawa? Aaron, ikaw, tulala, kahit may nabigla at may sinabi ay nakabara sa lalamunan niya. Pagkatapos, tulad ng iba, ito ay ganap na tahimik. Kuripot ang atmosphere ni Ye Shijun. Hindi niya matanggap ang sitwasyong ito, at wala siyang nakikitang pagtaas ng Aaron. Nang makitang natigilan ang lahat, kinagat ni Ye Shijun ang kanyang ngipin at galit na tumayo. Fuck, sa tingin mo ba we're comparing standing games with you? You magaling ka kapag tumayo ka. Tumayo ka at ikaw na ang magdedesisyon sa buhay at kamatayan natin. Let me see something pangit, Aaron. Don't see your boy is standing up now. Kahit tumakbo at tumalon ang anak mo ngayon, ano? Well, ang mga salitang ito ay gumising sa maraming tao. Oo, gaya ng sinabi ni Ye Shijun, ano ang ibig sabihin na kayang tumayo ng Aaron? Wala itong ibig sabihin. Kahit na kaya niyang tumakbo at tumalon ngayon, ano ang magagawa niya? Ang isang walang ngipin na tigre ay mukhang nakakatakot, ngunit paano ito? Ito ay walang banta sa lahat. Sa pag-iisip nito, agad na nagbulyawan ang isang grupo ng mga tao. Fuck, natatakot talaga ako sa'yo. Oo, ano ang magagawa mo kung tatayo ka? Mahirap na hindi kami patayin sa pamamagitan lamang ng iyong munting kung fu. Nandito lahat monghe, huwag mong sabihin gusto mo kaming saktan ng kung fu mo. Kahit gusto mong makipag-close, kalokohan kami. Sa aming mga mata, Aaron, bagaman maaari kang tumayo ngayon,
Ito ay talagang lampas sa aming inaasahan, ngunit. Yun lang. Bumagsak ang mga salita, at muling nagtawanan ang lahat. Gustong tumawa noon ni Zhu Yanshua, ngunit nang tingnan niya si Minggayo at nalaman niyang pahigpit ng pahigpit ang kilay ni Minggayo, pinili niyang huminto at sabay na tumingin kay Aaron ng mahigpit. Tila gusto niyang makahanap ng ilang mga pahiwatig mula sa Aaron tulad ni Minggayo. Kung titignan mo ito, mas lalong humihigpit ang mga kilay ni Zhu Yanshua na parang madilim na ulan. Dahil unti-unti niyang nalaman na, parang may mali sa Aaron sa oras na ito. Kung ano ang mali, hindi niya talaga masabi. Gayunpaman, kung mayroon kang sasabihin, iyon ay pakiramdam niya ay ganap na iba ang Aaron ngayon sa Aaron kanina, at iba pa nga sa Aaron noon, parang kalalabas lang niya sa aklat ng langit sa pag-iisip nito. Ang mga mag-aaral ni Zhu Yanshua ay biglang lumaki ng walang hanggan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!